ibang balita, binabalangkas na ng Bureau of Corrections sa mga bagong alituntunin para maiwasan ng umano'y basta-basta lang na pagpapagamot sa pribadong ospital ng mga high-profile inmates ng Bilibid. Lumalabas daw kasi na may sabwata ng ilang preso at opisyal ng Bilibid. Kaya nagkakaroon ng mga pribilehiyo ang ilang nakakulong. Narito po ang aking report. Mismong si Justice Undersecretary Francisco Baraan ang nagsabi, may malamafiang kultura sa loob ng New Bilibid Prison. Ang nakababahala, nag-uugat daw ito sa di umano'y ugnayan ng mga inmate at mga opisyal ng piitan. Dapat tapusin yan yung mga reported criminal activities, inmates supplying the drug trade inside the NBP. Kung magkaonsehan, pwedeng humantong sa pagpatay sa mga opisyal ng Bilibid. Tulad daw ng nangyari sa dalawang matataas na opisyal ng NBP na hindi muna niya pinangalanan. Meron silang hindi natupad sa mga usapan, no? Posible raw na hanggang ngayon, marami pa rin sa mga inmate ang may koneksyon, hindi lang sa mga opisyal ng preso, kundi maging sa mga nakaupo sa gobyerno. Mula 2013, 3 inmates lang ang nabigyan ng Department of Justice ng permiso para makapagpagamot sa labas ng Bilibid. Pero may 6 na high-profile inmates daw na nakalabas ng piitan kahit pa walang emergency pass mula sa DOJ. At isa nga sa kanila, si Ricardo Camata alias Chacha, na convicted drug lord at commander daw ng Sige-Sige Sputnik Gang. Sa kuha ng CCTV sa ospital, mapapansing tila wala namang senyales ng malubhang sakit si Camata. Masigla pa nga itong nakikipagbiruan sa mga gwardya. Patunay lang daw na hindi talaga maximum security inmate ang turing sa kanya. Nakita rin sa CCTV ang pagtanggap niya ng bisita sa ospital, kabilang ang artistang si Krista Miller. Ayon sa kanyang dating manager, totoong pinuntahan ni Miller si Camata sa ospital. Inalok daw niya ng condo unit ang inmate dahil sumasideline si Miller bilang isang real estate agent. Nauna nang sinabi ng Bureau of Corrections na bawal ito. Unang-una, hindi ka mag-anak ni Camata si Miller. Hindi rin nilog at kinapkapan ng mga bantay ang pumasok na bisita. Ito po'y kasama sa 10 General Orders of Guard na in case of doubt at hindi nila alam na ito'y nakarehistro o ano paman, dapat nilang i-report sa kanilang senior officer. Hindi rin po nila ginawa. Nirelieve na ang 12 bantay ni Camata pati na ang hepe ng NBP na si Superintendent Fajardo Lansangan habang isinasagawa ang investigasyon. Na mukha namang hindi sufficient yung basis na excluded or exempted from the rule of prior SOJ's approval. Kasunod nito, binabalangkas na raw ng Bucor ang mga panibagong alituntunin. Kung ang hinihingi po sa amin ng DOJ is within 48 hours ay dapat kaming mag-report. Most probably, baka within 24 hours magre-report po kami.